hindi pa tayo food sufficient. We still have lingering issues on food insecurity, high food prices, impact ng climate change, and the rising population. But we are making significant steps, measures. Tumutulong tayo sa mga local communities. We empower them. We support them to become self-sufficient. At ginagawa natin yun, one seedling at a time. The Gulayan sa Pamayanan was initially initiated by the Department of Science and Technology, National Capital Region, in partnership with the Philippine Council for Agriculture, Aquatic, and Natural Resources Research Development, or PICARD. It was a response to the COVID-19 pandemic, aiming to ensure food security and provide livelihood opportunities. It was later on recognized, supported, and promoted by the Agricultural Training Institute as part of its commitment to the National Urban and Peri-Urban Agricultural Program, or NOPAP. Ako po si Annalyn Pitalio Dolpina na nakatira sa Barangay del Pilar, San Isidro, Surigao del Norte. Isa po ako sa mga founder ng Lucalab at ako yung Ihayas Farm Consultant. Ang goal ni Ihayas Farm, ni Lucalab, is to become this island, a sustainable island. Tuturuan namin yung mga farmers paano magtanim para hindi na kami aangkat sa ibang lugar. Ako po si Marcon Season, may-ari ng Dome Garden Hydroponics, situated dito sa Virac, Itogon, Benguet. Dito sa amin, dito sa Virac, napag-iwanan na yung pagtatanim. Kami, nung pandemic, inumpisahan namin to, napag-isipan namin na magtanim ng lettuces at nagdi-deliver kami sa mga restaurant sa Baguio. I'm Lamberto Nolasco, an urban farming sectoral president ng Quezon City. We know that we have more than 300 associations in Quezon City that compose of more than 17,000 urban farmers. The main purpose of this is we're going to help the food security program of the government. And we know that if we have some garden in the community, it can also survive the expenses of the family, as we call them, gulayan pagkain sa mesa, or plant now, eat later. Ako po ay si Ginoong Luis Domingo Bausa, isang magsasaka at Pangulo ng Bausa Integrated Farm and Training Center. Ang Bausa Integrated Farm po ay matatagpuan sa Sitio Sulukan, Barangay Gabihan, San Ildefonso, Bulacan. Layunin po ng Bausa Integrated Farm ang maging kaagapay at kabalikat ng kagawaran ng pagsasaka dito po sa lalawigan ng Bulacan at sa rehiyong Central Luzon. Dati po akong nagpuproseso ng mga pagkain. Gumagawa po ako ng tosino, nagpipickled vegetable. Minsan nanonood ako ng TV, nakita ko ang isang balita tungkol sa food poisoning. So, sumagi sa aking isipan na dapat pala, hindi lang ako marunong magproseso. Mas higit na dapat kong matutunan ang pagtatanim. Ako po ay nag-research at doon ko po nalaman na ang Agricultural Training Institute bilang isang bureau ng Department of Agriculture ay mayroong mandato at nagbibigay ng mga pagsasanay para sa mga magsasaka. Dahil dito nagkaroon po ako ng training sa ATI Region 3 at ako po ay nagkaroon ng masidhing pagnanais na magkaroon ng sariling farm. At doon nga po, nakapagtayo po ako ng Bausa Integrated Farm and Training Center. Na-registered po kami bilang isang learning site for agriculture. Isa sa mga components ng National Urban and Peri-Urban Agriculture Program, or NUPAP, ay ang establishment ng community urban farms.
As part of our commitment sa program, we conduct trainings and provide agricultural and technical inputs sa ating mga community farms para maging agritourism farms sila. And at the same time, maging learning sites for agriculture. Nag-start ako ng farm noong 2013. I'm not an agriculturist, I'm a nurse by profession. I studied high-valued crops production. That's how Bayatakan Farm started. Tapos, wala akong market. So, ang ginawa ko ay write a letter to the Department of Agriculture how they can help the produce. So, every time na may big event dito, nandun ako nag-exhibit. Hindi pa rin makilala si High Valued Crops Production. So, until nakilala ko ang isang organization sa General Luna, sila yung nag-invite sa akin to do community like market sa Boulevard ng General Luna. It was like once a month. Tapos may nakilala akong isang ship, so partnership begins. Si Bayatakan, naging Ihayas Farm na siya. Kung ano yung pag-start namin sa Bayatakan, ganun tuloy-tuloy when we become local lab already. And then after Typhoon, we build this Tropical Academy is a learning site for agriculture as of now. Sa ETI, marami silang intervention na ibinigay yung mga TV, mga tables. Binigyan kami nila ng mga seeds, yung mga plastic UV, at saka yung mga nets. And then may binigay sa composting kasi mayroon kaming composting facility, maraming coconuts dito ngayon. So binigyan kami ng shader machine. Ngayon, hindi kami magproblema sa market kasi meron kami yung local tabo na meron sa Burgos, meron sa General Luna at dito sa Ihayas Farm. So tabo means doon magtitinda, open siya everyday for the community. Meron siyang snack bar kung mga customer na bibili ng gulay, pwedeng kumain. So nagsiserve kami ng pagkain at meron kaming merch na tinitinda din. Dako talagang yung tulong sa amin, yung dumating yung lokal. Yung product namin, binubulto talaga nila pagkuha. Sa isang deliver, 2,000, 3,000, depende sa order. Yung pangangailangan namin, makabili ako. Dati talaga parang mahirap talaga. Welcome dito sa greenhouse po namin. So dito po sa basics po ng hydroponics, sa NFT, meron na-flow lang po dito na mineralized water na may mga nutrients na essentials para sa mga halaman. Ito po kasi yung mga maliliit pa na stage. Ito po yung first week. Sa second week, makikita natin sa kabila, medyo mas malaki na compared po dito. Tapos, ito po yung third week. Tapos yung mga ready to harvest, doon na po para continuous yung process ng pag-produce. Dito sa urban areas, katulad ng Baguio, limited yung space. So, yung hydroponics kasi, kahit na maliit lang yung space mo, sa rooftop, sa gilid ng bahay, pwede rin pong gawan ng hydroponics. Ang bentahe kasi ng hydroponics, pesticide at saka insecticide free siya. Meron po kaming sinusuplayan na local restaurant dito sa Baguio City, which is Korean Palace. Dito po sa Outlook Drive, Baguio City. Yung frequency po ng pag-order nila every other day po. Tapos merong isa po naman po dito sa Bataan. Sila naman po yung may mas malaking orders po every week. Mag-order po sila around 300 to 500 kilos every week. Although sa greenhouse po namin, hindi po yun sufficient. Yung nangyari po is yung mga tinayuan po namin na mga greenhouse sa Baguio, consolidate po namin para po ma-meet yung ganong demand. Isang bagay yan dito sa Itoloken namin. Main source na kailangan dyan yung lettuce. Isa yan sa mga pinupuntahan nila. Yung nutrient, yung mga vitamins na ibibigay niyan sa katawan natin. At the same time, isa sa nagpapasarap sa Korean style na samgupsal. Mula 2022, nasa 139 community-based urban and peri-urban farms na ang ating mga natulungan at patuloy po tayong lumalago.
Kasi yung mga initial farms na tinutulungan natin, they give back sa community, empowering locals and contributing to the local food sufficiency. Well, ang nangyayari po nito dito is we try to get pre-seedlings from Agricultural Training Institute as well as the Bureau of Plant and Industries. We'll be the one responsible on putting all these things in seedlings. Kaya nga po, binigyan po kami dito ng collapsible na mini greenhouse po. The main purpose of this is to germinate a lot of different kind of vegetable seedlings. So ang ginagawa ko nga po, yun nga, pagka marami po siyang dalang mga buto, pinapupunla po ni Sir yan. Tapos po pagka yung pwede na siyang itanim, dinadala naman niya po sa iba-ibang mga garden o school, sa mga ibang grupo po. Yung sumusobra naman po, tinatanim ko naman po dito. Nagpapalit kami ng tanim. Kumisan po yan, pechay, mustasa, labanos. Meron naman pong time na okra, talong, sili. The good thing on this is we try to invite some of the communities around that they started already planting. And then nagkaroon din po ng magandang ugnayan ng mga komunidad dahil sa urban farming. Hindi lang po dito sa amin sa Kings Point Homeowner Association. It included all the parts of Quezon City. At dumadalo din po kami sa different barangay ng NCR in order to give some seedlings and giving seminars. The starters farmers can learn a lot on this. Po si Mr. Henry Hiron, dati kong kagawad. Ako po ngayon kasalukuyang presidente ng Urban Farming Federation. Kami po yung mga samahan ng mga asosasyon na nasa paligid ng Kings Point. So meron po kaming 15 association at mga 8 farm. At alam niyo po, mahirap mapaniwala yung mga tao sa urban farming pag walang nakikita talagang yung pinaka-model. Masaya kami dahil meron kaming model farm sa pangunguna po ni Cabert Nolasco. Okay, so what we're going to discuss this afternoon is what we call the seedling production. Ito po yung seedlings natin na seedlings ng eggplant. Ngayon, we're doing transplanting. Alam natin lahat na ang ating mga kapwa ko magsasaka na medyo tumatanda ng tumatanda. So dahil dito, hinihimok po namin ang maraming kabataan na mayroong magandang future if you will go into agriculture. Ang isa pong ginawa namin, nakipag-MOA po kami sa Bulacan Agricultural State College, yung kanilang College of Agriculture at College of Agribusiness. Meron din po kaming ka-tie-up sa Catanduanes State University, maging sa Zambales. So, ang dami po naming mga ka-tie-up na mga university offering courses in agriculture para po mag-hands-on training dito sa Bausa Integrated Farm at makita nila na napakalaki pala ng future mo if you will go into agriculture. Bilang isang intern po dito sa Bausa Farm, tinuturuan po kami ng iba't ibang uri ng pagtatanim at bukod dito, iba't ibang klase ng pag-ooperate po ng mga machineries and tamang pangangalaga po ng mga kahayupan. As an agriculture student po, it is one of the advantage po na magagamit namin in the future. Tinuturuan po kami kung paano po namin i-enhance yung skills namin, yung mga attitude po, and at the same time po, paano po kami mag-manage ng time and to be responsible po sa lahat ng bagay. Mahalaga ang mga kaalaman at kasanayan na natutunan namin dito sa loob ng farm dahil dinedevelop nito ang aming mga skills bilang next generation ng ating mga farmers. Since 1917, itong Barangay Birak po ay isang mining community. Around 80 to 90% ang trabaho po ng mga dito is mining. Iyon po yung nakasanayan. Hindi po common na mayroong maging farmer. So yun po ang isang namin to inspire, to share the knowledge of hydroponic farming. Yung ginagawa po namin is we allow the people to come para mabisita, makita, or masabi na, pwede pala yung ganito. Ganun po. Tapos kapag sa may mga mag-i-invite din po sa amin na either LGU, private, or national office, na magpa-train or magpa-seminar about hydroponic farming, pinupuntahan po namin lagi yung mga yan. Because we know po, kahit po unti-unti, naiipon po yung nasi-share namin na knowledge. For example, 100 people, merong 20% of them mag-pursue ng farming, malaking impact na po yun sa overall na food security ng ating bansa.
bringing the name of nature-based farming, it's really hard to maintain, tapos the farmers to understand. So, ang pinanghahawakan natin is yung trust na alam mong nagtatanim sila at alam mo kung ano yung tinuro mo, yun ang ginagawa nila. Kaya nabuo si FarmNet. May community liaison kami, tumatayo na siya yung monitoring, tapos sinisiguro namin na magkikita-kita si farmers every month. Kaya meron kaming farmers meeting. Bilang isang FarmNet coordinator, ang mga ginagawa ko ay nagpa-farm visits ako sa mga farmers dito sa isla ng Siargao. Chine-check ko kung nagpapatuloy ba rin ba sila sa mga pagtatanim nila at kinakamusta kung ang production nila is okay pa ba. Pinakabisyon talaga namin maging sustainable si Island in terms of agriculture. Na hindi lang kung wala si turista, walang farmer, so kailangan tuloy-tuloy ang farming. Even though maraming challenge na nangyayari kasi maraming bagyo na dumadaan dito, but still, ang mga tao is mula nung tinuruan sila ni Local Lab, nagiging sila motivated to plan. So, secure kami dito. As a country, hindi pa tayo food sufficient. We still have lingering issues of food insecurity, high food prices, impact ng climate change, rising population. But we are making significant steps, measures. We're bringing these negative numbers down. Through the Gulayan sa Pamayanan, tumutulong tayo sa mga local communities. We empower them. We support them to become self-sufficient. At ginagawa natin yun, one seedling at a time.